kahit nalulungkot tayo kasi wala si Tatay Digong, celebrate natin yung birthday niya, pero pilitin natin maging masaya pa rin tayo kasi ayaw ni Tatay Digong na malungkot tayo. Pero kahit ganun ka, malungkot talaga. Sobrang daming luha ang niluha namin, lalo kami mga OFW. Unang-una sa lahat, kami ang nakakaalam kung ano ang sitwasyon ng Pilipinas. Bago kayo. Bakit? Kasi kami yung makakaramdam. Kami kasi yung, andito kasi ang halos ng kapamilya namin. Tapos ngayon, lahat daing nila, pag dinaing nila na yan, research namin. O diba? Daing nila, research namin. So alam namin kung ano nangyayari sa gobyerno. Sa itong edad kong to, malapit ng senior citizen, ang tagal ko na dun sa labas. So alam ko na ilan na. 5 presidente na ang nagdaan. Unang-unang, hindi ko gustong malimutan ko sabihin. Maraming akong gustong sabihin, pero pinakaunang ayaw kong makalimutan ito. Itong Manila Bay, yun lang talaga. 5 presidente ang nagdaan. Cory Aquino, Fidel Ramos, Erap, Gloria Macapagal-Arroyo, Noynoy Aquino, lahat sila dumaan, pero hindi nila nilinis ang Manila Bay. Kita nyo? Ang Manila Bay? Alam nyo ba? Kasi mga taga-probinsya kami. Tapos ngayon, siyempre sobrang pagod namin na nag-a-apply kami papunta ng ibang bansa dati. Pag ang sinong magpapagising sa amin pag nasa Manila na kami, yung amoy ng masangsang sa Manila Bay. Pag naamoy na namin yan, gigising na kami dahil nasa Manila na kami. Sure, totoo yun. Totoo, promise. Baka may mga bata dito, hindi nila talaga pa alam yun. Kasi, kung si Kuya, senior ko na, hindi na siya bata, alam niya na yung sinasabi ko. No, Kuya? So ngayon, ang akala namin talagang ganyan na lang yan siya habang buhay. Hindi namin alam na pwede pala yung linisin. At sinong nakapaglinis? Si Tatay Digong lang. Diba? Si Tatay Digong lang. So, bakit siya lang ang nakapaglinis dyan? Dahil siya lang ang may gustong naglinis. Diba ang sabi nila, ang mga taga-probinsya, lalo taga-Mindanao, taga-Davao, ang mga ganyan. Nakaminos sila sa Bisaya ba? Kasi mga Bisaya, ina-underestimate nila yon. So hindi nila alam, yung ina-underestimate nila, siya pala yung nakapaglinis ng Manila Bay. At example pa lang yan, isang example lang yan. Pinaka yung war on drugs ni Tatay na siyang dahilan na kung bakit nandun siya sa ICC ngayon. At siyang dahilan na kung bakit hindi kami nangangayay sa Administrasyong Marcos. Maawa ka sa Pilipino, parang awa mo na. At hindi ang mga Pilipino, unang-una sa lahat, ang tatay mo, pinalibing ni Tatay Digong. 5 presidente uli ang nagdaan, nakatulad sa Manila Bay, nakatulad yan sa Manila Bay, basura, nakasangsang, na nandyan lang siya, katulad din yung tatay mo, nandun lang, nakahiga, nakahilata lang. Bakit? Hindi nila malibing sa libingan ng mga bayani. Dahil bakit? Walang presidente, may bayag, o sino tawag dyan, wala silang political will, o kung anong mga gusto, di kami alam, hindi kami politika matrabahan di kami. Ngayon, si Tatay Digong lang ang nagpalibing. So ngayon, nalibing. Nalibing na agad. Nagulat ang buong Pilipinas, bakit palibing? Dahil si Tatay Digong, iniisip niya bayani yung si Marcos. Dahil siya naman ay army dati at saka nagiging presidente ng Pilipinas. So, pwede siyang malibing sa libingan ng mga bayani. So, nangyari. So ngayon, itong si Bongbong Marcos dapat naririnig niya. Malapit tayo sa Malacanang ngayon. At naririnig niya ito. Marcos, Bongbong, President. Ano nakain
mo? Anong ginawa mo? Pinalibing ang tatay mo sa ng tatay Digong namin. Pahingin po. Tapos, Pahingin po. pinakulong mo siya. Tapos, ito pa, wala ka dyan ngayon sa palasyo, sa palasyo dito banda. Wala ka sa Malacanang ngayon. Kung hindi dahil sa mga Duterte, si Sara, hindi ka namin binoboto. Kung hindi dahil kay Sara, Sarap na sa hindi ka Pilipino. Dahil ang Pilipino, pero utang na may signal ka? loob. May signal ka ba? Wala kang utang na loob. Walang data eh. Nangyari sa'yo. Hindi ka namin. Opo, biglang Masyado nasasaktan kami. Masyado kami nasasaktan. Ang amin lang, iuwi mo tatay namin. Iuwi mo siya dito. Ikaw ang nagpapunta sa kanya sa ICC. West, ikaw lang din ang nagpapauwi sa kanya dito. Yun lang. Wala ka dyan sa kinaroroonan mo ngayon kung hindi dahil sa aming mga sa kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng mga taong bayan ng Pilipinas, ibinibigay namin sa iyo. So, pues, maawa ka, iuwi mo ang tatay namin. Marami pa akong gustong sabihin, pero nasakit ang dibdib ko. Baka gusto ko umiyak. Baka okay. Pwede, baka mamaya pwede uli ako magsalita, pero kailangan ko muna ng tubig kasi baka makulaps ako dito sa sobrang sama ng loob ko sa Bongbong Marcos. Maawa ka. Sa ibang bansa, alam mo ginagawa namin, umiiyak kami ng umiiyak. Lagi kami umiiyak. Ang sabi ko, pag uuwi ako ng Pilipinas, pupunta ako kahit isang rally lang, tapos tatayo ako doon, magsasalita ako kahit konti. So ito yung first time. So ngayon, meron kaming, pagkakainom ako ng tubig, may allergy uli ako konti. Okay. Yung ano, OFW na remittance, umpitahan na namin ngayon. Ako lang na nandito, representative nila ako. Marami kami doon. Dapat nga hindi namin papadalay, kaso kawawa naman yun. As I've said before, sabi ko diba, kami ang inaasahan ng halos lahat ng pamilya namin. So doon, titiisin nila yun. Titiisin nilang magtutuman muna ang mga pamilya dito. Siguro wag naman nagutuman, nangutang-utang muna. Nangutang-utang muna kayo kasi isang linggo muna namin titiisin. Kaya para ipaparamdam natin sa gobyernong ito na masyado silang nang-aaboso, abusado sila masyado sa mga Pilipino. Para silang hindi Pilipino, walang awa. Si Tatay Digong lang ang kaisa-isang presidente sa Pilipinas na ito ang sobrang nagmahal sa bayan at sa taong bayan. Lalong-lalo na sa aming mga OFW. Una sa lahat, ito pa. Ang daming una sa lahat. Kanina ba yun? Sorry. Yung OFW, alam mo ba, ang sa UAE, sa bansa namin na pinatahan ko, meron doon nasa Detroit na papatayin na siya. Kakatay na siya ng mga Arabo. Pero alam mo, ginawa ni Tatay Digong, hindi niya yan pinayagan. Bakit? Kasi Pilipino yun. Ayaw niyang may mamamatay ng Pilipino doon sa ibang bansa. Ginawa niya. Sabi niya, pag yan, kinatay niyo. Nandun ako sa Dubai. Nandun, sobrang dasal namin na huwag naman makatay yung kabayan. Pag kinatay niyo yan, ipupull out ko lahat ng Pilipino dyan sa bansang UAE, United Arab Emirates. So, ang dami namin doon. Ilang kami? Kulang-kulang 300,000 ata kami. Ang dami nun. O kung 5 lang mawala sa bansa nila, masakit sa kanila yun, yun, pull out lahat. So, siyempre, natakot naman ng gobyerno ng Dubai. Not Dubai only. UAE. Kasi ang UAE, 7 countries yan siya nagkunik-kunikta. Parang USA, United States of America, parang ganun din yun siya. UAE. 7 countries siya nagkukonekta. So ayaw nilang ma-pull out lahat ng Pilipino doon. Kaya ang ginawa nila, pinatawad, hindi na daw papatayin yun si Dalkis. Tignan nyo sa YouTube, andun yan siya. Jennifer Dalkis. Yes. Hindi ko alam. Correct me if I'm wrong. Basta
si Dalkis yun. Okay. Tapos ngayon, hindi na siya hindi na siya papatayin, hindi na siya ididitro, pakatayin o diditayin. Ano na lang, life sentence na lang sa ulong na lang habang buhay. Pero ang ginawa, natakot pa rin sila dahil sa sinabi ni Tatay Digong, pinauwi, nakauwi. Kaya hindi siya nakulong, hindi na siya napatay, napauwi. Kasi yun ang gusto ni Tatay Digong. Ayaw ni Tatay Digong na kahit isang Pilipino man ang mapunta doon sa ibang bansa at mapatay, mabitay, or whatsoever. Pero itong ating presidente Bongbong ngayon, ang iwan, siya mismo ang nagbigay kay Tatay doon sa ibang bansa. So, sinuko niya ang soberanya ng ating bansa. We are the sovereign state. But anong ginawa niya? Ang lahat ng sinasabi niya, kabaligtaran sa ginagawa niya. Tignan niyo. Kung anong sinasabi niya dito, may ganito siya sinasabi, baligtad yung ginagawa niya. Tignan niyo yan. Yan si Tore, ano lang niya doon, sumunod lang yan siya sa utos. Sobrang galing natin kay Tore, di ba? Pero utusan lang siya. Sinong nag-utos? Yun, siya yun. Siya. Maawa ka naman, President Bongbong Marcos, maawa ka sa Pilipino. Hindi ka presidente dahil hindi ka nakikinig sa mga hinaing ng taong bayan. Hindi ka katulad kay Tatay Digong na kahit konting rally lang, nakikinig agad siya, sasabihin agad niya, bakit may rally doon? Anong problema nila? Bakit nag-rally sila? Pero ikaw, Bongbong Marcos, presidente ng Pilipinas, buong mundo na nagre-rally. Sobrang daming tao na lumabas na ang lahat ng mga tao sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Tignan mo, maawa ka. Ang kailangan namin ipauli mo ang tatay namin. Yun lang, at dito mo siya iniliti sa ating bansa dahil pumapangsyon na ng ating pudikatura, judiciary, sa bana, anong tawag dyan. Basta pumapangsyon ang lahat ng hostesya sa Pilipinas. Dahil kung hindi naman pumapangsyon, kung may kasalanan pa lang isang Pilipino, diretso na pala tayo sa Netherlands. Dahil, diretso na. Baka, sabi mo, baka pag-expire mga NBI namin, diretso sa dahig na kami kukuha, sa Netherlands kami kukuha ng NBI. Kasi pala, hindi na pala pumapangsyon ang justice system dito sa bansang Pilipinas. Kahit kunti lang ng tao ngayon dito, pero alam ko makakarating ito kay Bongbong Marcos. Maawa ka. Yun lang. At maraming salamat po sa pagkakataong ito. Maraming po.